Teka, huwag mong ibenta yan, isang sanglaan sa Avenida Rizal, isang matandang retiradong nafsok, ang nafisil ng Pilipinas, ang nagtulak ng kanyang medalya ng sugatang magiting patawid sa salamin. Nanginginig ang makamay, basang-basa ang ulan, gutom, 2,000 piso, nag-atubili ang matanda, ngunit nanalo ang gutom. Sige, hindi. Walang bentahang magaganap. Humakbang paharap si Mateo Garcia, 26 anyos, kayumanggi, isang reservist ng Philippine Marines. Ibigay mo sa kanya ang 2,000. Ibalik mo sa kanya ang medalya. Hindi niya yan ibebenta ngayon. Iho, hindi ko kailangan ng Gino. Nakita ko ang sagisagnavsok sa pulso niyo. Ang medalyang yan ay mananatili sa inyo. Lumabas si Mateo na walang pera para sa isang estrangherong hindi niya kilala, ngunit mula nang lumapak ang maprang papel na iyon sa counter, magbabago na ang lahat sa buhay niya. Hindi pa lang niya alam, ngunit para maintindihan kung bakit ibinigay ni Mateo Garcia ang huling pera niya para sa isang estranghero, kailangan mong maintindihan ang bigat ng buhay na dinadala niya. Ibalik natin sa mismong umagang iyon, 6 na oras bago ang sanglaan, 5:14 ng umaga. Cavite City, tumunok ang alarm sa basak na screen ng cellphone. Nahanap ito ng kamay ni Mateo sa dilim. Unang subok, gawing ang militar. Hindi niya na kinailangan ng ikalawang pagtunok. Naupo siya sa gilid ng maliit na kama sa isang paupahang kwarto sa itaas ng isang pansitan. Maliit ang lugar, pero malinis. Organisado ng may katumpakang hindi tukmas sa nagbabalat na pintura o sa mansa ng tulo sa kisame. Ang bawat pakmamay-ari ni Mateo ay may sariling pwesto. Ang kanyang work boots sa tabi ng pinto. Ang kanyang marine dress uniform na nakasabit sa lube NG plastic sa aparador, plansado at perpekto. Isang nakakwadradong litrato sa estante. Ang kanyang ina, si Teresa, suot ang kanyang uniforme bilang Navy nurse sa Sengley Point. Namatay siya nang si Mateo ay 9 na taong gulang. Aksidente sa jeepney sa madulas na kahabaan ng Aguinaldo Highway. Hindi sa labanan, kundi sa simpleng takbo ng buhay. Sa tabi ng litrato, isang nakatupat na watawat ng Pilipinas, ang ibinigay sa kanyang lola nong burol. Tumayo si Mateo, nakinat tumunok ang likod niya ng 2 beses. 26 anyos na may mga kasukasuan ng isang lalaking dobla ang edad niya. Ganyan ang gagawin sa iyo ng 2 trabaho. Naglakad siya patungo sa kabilang kwarto at bahagyang binuksan ang pinto. Ang kanyang lola, si Lola Carmen, ay tulog pa. 69 anyos, may diabetes, nabubuhay sa maliit na pensyon na halos walang nararating. Ang kanyang insulin kit ay nasa ibabaw ng maliit na mesa. Ang mareseta at bill sa ospital ay nakapatong ng mayo sa counter ng kusina, katabi mismo nga past due notice para sa upa at sa hinuhulugang lumang Tamaraw FX. Kinuha ni Mateo ang mabil. Pinasadahan ito gaya ng pakpasada ng ilang tao sa masamang balita na kabisado na nila. Upa, kailangang bayaran sa loob nga 6 na araw. Refill ang gamot ni Lola Carmen, 4 na araw. Hulog sa FX, lakpas na sa duwidet. Kinuha niya ang cellphone niya, binuksan ang banking app. Tinitigan ang numero, 1,900 pesos. 2 beses niya itong tiningnan bago matulog. Ang muling pagtingin ay walang babaguhin, pero tiningnan niya pa rin. Ganyan talaga kapag walang pera. Binibilang nila ng paulit-ulit ang wala sila, umaasang makiba ang matematika. Hindi kailanman. Ibinaba niya ang cellphone, nagbuhos ng kape sa termos, binuksan ang kabinet, isang supot ng pandesal ang natitira, sapat para sa almusal ni Lola Carmen, pero kulang para sa 2. Isinara niya ang kabinet, nilaktawan ang almusal, kinuha ang masusi, at lumabas sa dilim. 7:00 umaga. Mang Boy's Autobody. Si Mateo ang unang dumating. Laging siya, maliit lang ang talyer, 4 na lifter, isang pen booth na amoy kemikal, at isang radyo na puro lumang OPM o static lang ang tumutuktok depende sa panahon. 2 taon nang nagtatrabaho rito si Mateo mula nang iwan niya ang active duty. Siya ang pinakamagaling na mekaniko sa talyer pero pinakamababa ang sweldo. Hindi siya nagreklamo kahit minsan. Pagdating ng 9:00, isang babae ang pumarada dala ang isang Toyota Innova. Sira ang ilaw sa preno.
May 2 bata sa backseat at isang pahingingang tawat na namumuo na sa kanyang malabi. Alam kong maliit na bagay lang, pero wala akong pambayat, bigyan niyo po ako ng 10 minuto. Kinawayan siya ni Mateo para huminahon. Binuksan ang lagayan. Pinalitan ang bumbilya. Tapos, kinuha ng baba ang kanyang wallet. Umiling si Mateo. 100 piso lang po ang bumbilya. Huwag niyo na pong alalahanin. Umalis ang babae. Ang katrabaho niya, isang lalaking nang nangalang Thomas, ay sumandal at umiling. Kung patuloy mong gagawin yan, maghihirap ka habang buhay. Hindi naangat ng tingin si Mateo mula sa makinang inaayos niya. Mahirap na ko. Mabuti ng mahirap pero may pakinabang. Tumawa si Thomas. Si Mateo, hindi. Hindi iyon biro. Yun ang totoo. 12:30 ng hapon. Lunch break. Nakaupo si Mateo sa FX niya sa parking lot, patay ang makina, nakababa ang bintana, isang yellow pad ang nakabukas sa manibela. Iginuguhit niya ang parehong bagay na 3 taon na niyang iginuguhit. Floor plans, layout ng mga kwarto, isang karatula sa taas ng pinto na may nakasulat na Garcia Community Mentorship Center, mga kwarto para sa tutorial, isang computer lab, malit na gym, isang kusina kung saan matututo ang bata na magluto ng totoong pagkain. Iginuhit niya ang lahat. Bawat sulok, bawat detalye, may listahan siya ng ma-volunteer. Si Father Jaime sa kanilang parokya ay nangako ng gagawing partner ang kanilang feeding program. Kailangan itong komunidad nila. Sabi ng lahat, pero walang nagsabi nito gamit ang pera. Inilipat ni Mateo sa unang pahina ng Yellow Pet. Naroon, sa sulat kamay ng kanyang ina, na kinopya mula sa isang sulat na iniwan nito bago mamatay, ang mga salitang binabasa niya araw-araw. Kung hindi mo kayang pakainin ang 100 tao, pakainin mo ang isa. Tinitigan niya ito, pinasadahan ng hinlalaki ang tinta, pagkatapos ay isinara ang pad, ibinalik sa glove box at bumalik sa trabaho. Naroon pa rin ang pangarap, pakiramdam lang niya ay napakalayo nito ngayon, tulad ng karaniwang araw. Yan si Mateo Garcia noong 12:30 ngang hapon ng isang Martes. Walang pera, pagod, gutom, tumatakbo gamit ang kape at paninindigan, isang lalaking may 1,900 pesos, isang Yellow Pet na punong pangarap, at isang lola na kailangan siya para mapanatiling buo ang lahat. At sa wala pang 3 oras, papasok siya sa isang sanglaan sa Avenida Rizal at ibibigay ang bawat sentimo nito sa isang estranghero. Pero ano ang nangyari pagkatapos nun? Diyan talaga magsisimula ang kwentong ito. Ngayon, ang matanda sa counter ng sanglaan, nakita mo ang nanginginig niyang makamay, basang-basang ang ulan, itinutulak ang medalya ng sugatang magiting sa ibabaw ng salamin na parang wala itong kwenta. Ngunit ang medalyang iyon ang lahat para sa kanya. At para maintindihan kung bakit handa siyang ibenta ito, kailangan mong makita kung ano ang hitsura ng umagang iyon para sa kanya. 7:00 umaga. Isang inupahang kwarto sa itaas ng isang hardware store, 5 kilometro ang layo mula kay Mateo. Nagising si Walter Bautista sa isang military chot, walang alarm, walang cellphone, 11 buwan na siyang walang cellphone. Ang kwarto ay halos hindi na kwarto, isang higaan, isang duffel bag, isang folding chair, isang bumbilyang nakasabit sa kisame na may tali, ang uri ng lugar kung saan ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi pabigat. Sa estante isang kaunin ay sapatos. Ang kaunin ay sapatos na iyon ang tanging natitira kay Walter Bautista sa mundong ito. Binuksan niya ito sa paraang nagbubukas ang isang taong kabaong, mabagal at may pagalang at takot. Salop, ang kanyang medalya ng sugatang magiting, ang kanyang medalya ng kagitingan, gold cross, isang litrato ng isang babaeng may mababait na mata at ubaning buhok. Si Elena, ang kanyang asawa, ang pag-ibig niya, salop ngang 51 taon, at sa ilalim ngang lahat ng ito, isang kupas na idebech. 10 taon na ang nakalipas mula nang kunin ang litrato. Ang lalaki rito ay nakasuot ng pasadyang barong at may matatak na tingin. Nakasulat sa text, Walter T. Bautista, co-founder Kalasag Security Group. Hindi niya tiningnan ang ID. Hindi niya kailanman tiningnan ang ID. Isinara niya ang kahon. 2 araw nang hindi kumakain si Walter. Tumigil na sa pakalam ang sikmura niya kahapon. Yan ang nangyayari sa gutom.
Pakaraan ng ilang oras, sumusuko na ang katawan mo sa pahingi. Nopo siya sa gilid na higaan at kinuha ang litrato ni Elena. Hinawakan ito ng dalawang kamay. Patawad, mahal ko. Wala na akong magawa. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Elena. Nakuha niya ang diagnosis 20 buwan na ang nakalipas, pancreatic cancer, stage 4, ang uri na hindi sinasabi ng doktor na lalabanan natin ito. Ang uri na sinasabi ng doktor na pag-usapan natin kung paano siya magiging komportable. Hindi tumanggap ng ginhawa si Walter. Tumanggap siya ng digmaan. Ginastos niya ang lahat. Bawat personal na pera, ma-experimental na paggamot sa PGH, ma-espesyalista sa St. Luke's. Isang kwarto sa hospice na may bintanang nakaharap sa hardin dahil mahilig sa hardin si Elena. Pero heto ang bagay, hindi kailanman ginalaw ni Walter ang perang kalasat kahit isang sentimo. Ang kumpanyang iyon ay nag-empleyo ng 3,000 tao. Ang kanilang nga pamilya ay nakadepende rito. Hindi niya tutuyuin ang balon para iligtas ang sarili niyang bahay. Yun ang pagiging siyal sa kanya. Laging misyon ang una. Namatay si Elena isang umaga ng linggo. Tahimik na hawak ang kanyang kamay at may namatay din kay Walter kasama niya. Sa loob ng 2 linggo, pumirma siya ng isang power of attorney. Inilipat ang buong operational control ng Kalasak Security Group, isang kumpanyang nakakahalaga ng 30 bilyong piso, sa kanyang partner at matalik na kaibigang si Ramon Corpus. Pagkatapos, naglaho siya. Walang cellphone, walang address, walang komunikasyon. Kumuha siya ng cash mula sa huli niyang personal na account, ilang libo, at naglaho sa kafite na parang multo. Dahil iyon ang ginagawa nga seal. Kapag ayaw nilang magpahanap, hindi sila matatakpuan. Nahanap si Ramon. Kumuha siyang nga investigador. Nagpadala siyang nga security team sa baba. Sa loop ng mahigit 1 taon wala. Ayaw makapalagtas ni Walter. Gusto niyang maging invisible. Ngunit walang pakialam ang gutom sa mga plano mo. 10:45 ng umaga, Martes, nakatayo si Walter sa harap ng salamin sa maliit na banyo. Halos hindi niya makilala ang sarili. 30 kilo ang ibinagsak kumpara sa lalaking nasa ID badge. Matulis ang cheekbones na halos nakakasugat. Isang kupas na olive green na jacket. Gastado na sa siko na may patch sa balikat na halos hindi mo na mabasa ang mga letra. Pero kung tititigan mong mabuti, talagang mabuti, makikita mo ito. Kalasak Security Group. Ay zinip niya ang jacket, ibinulsa ang medalya ng sugatang magiting, at iniwan ang gold cross sa kahon. Naglakat siya ngang 4 na kanto sa gitna ngang ulan papunta sa sanglaan ni Mangorio. Bawat hakbang ay isang negosasyon sa pagitan ng pride at survival. Sabi ngang pride, umatras ka. Sabi ng survival, maklakat ka lang. Nanalo ang survival. Laking kanun. Itinulak niya ang pinto. Tumunok ang kampanilya. Amoy alikabok at lumangkatat ang sanglaan. Isang lumang bumper sticker ng kampanya ang nakadikit ng tabingi sa rehistro. Nakita ito ni Walter. Inirehistro sa isip. Nakpatuloy. Nakaligtas na siya sa mas masasamang kwarto. Ipinatong niya ang medalya sa salamin at doon niya narinig ang isang boses mula sa likuran ng shop. Isang nakababatang lalaki, kayumanggi, matangkat, malapat ang balikat, nakasuot ng work boots na may mansanang langis at isang singsing ng Philippine Marines sa kanang kamay. Pumasok si Mateo Garcia 2 minuto, ang nakalipas upang isangla ang relo ng namayapang ina, ang tanging bagay na may halaga na natitira sa kanya. Dahil kailangan na ngang insulin ni Lola Carmen sa loob ng 4 na araw at hindi sasapat ang 1,900 pesos, dumating siya para ibenta ang huling alaala ng ina. Sa halip, iniligtas niya ang medalya ng sugatang magiting ng isang estranghero at lumabas ng walang dala. Pero kung ano ang nangyari pagkatapos sa parking lot, sa gitna ng ulan, sa pagitang ng 2 lalaking may bawat dahilan para talikuran ang isa't isa, diyan talaga magsisimula ang kwentong ito. Ngayon, heto ang bahaging tumatago sa akin. Dahil ang ginawa ni Mateo sa lukang sanglaan, yon ay instinto, desisyon iyong 5 segundo. Ang ginawa niya pagkatapos, yon ay isang desisyon. Isang mabagal, sadyang desisyon at may kapalit at nagsimula ito sa parking lot. 11:15 ng umaga, parking lot ng sanglaan ni Mangorio,
Palihis ang buhos ng ulan. Itinula ni Mateo ang pinto at naglakad papunta sa kanyang FX. Isang 1996 Tamaraw FX na may basak na windshield at mahigit 100,000 kilometro. Nang hirap ang nasa odometer, sumakay siya, inikot ang susi. 2 beses umubo ang makina bago umandar. Naupo siya ron ng 1 segundo. Nakatitik sa walang laman na bahagi ng kanyang wallet kung saan naroon ang 1,900 pesos kanina. Walang pera para sa groceries, walang pera para sa gamot, walang pera para sa gas pakalipas ng bukas. Bumuntong hininga siya, idinin ang no sa manibela. Binigay mo lang ang lahat ng meron kamat para sa isang taong hindi mo man lang kilala. Muntik na siyang matawa dahil nakakatawa iyon. Ang tanga. Ito eksakto ang uring ng bagay na gagawin ng kanyang ina. Pagkatapos, nakangat siyang tingin. Nakatayo si Walter Bautista sa gilid ng parking lot. Walang payong, walang sasakyan, isang matanda lang sa basang jacket na may hawak na medalya ng sugatang magiting sa isang kamay at 2,000 pisong lukot sa kabila. Nakatiti sa kalsada na parang nakalimutan niya kung saang direksyon ang pawi. Binabayo siya ng ulan, hindi siya gumagala. Pinano siya ni Mateo sa loob ng 5 segundo, 10, 15, huwag mong gawin, Mat. Marami ka ng ginawa. Wala ka nang may bibigay. Binuksan niya ang pinto ng FX. Sir, hoy sir, lumingon si Walter. Yung nga asul na mata na naman mapakbantay na gihinala. Ang mamatang isang lalaking ginugol ang buong buhay sa pagtukoy ng banta. At ngayon, binabasa niya si Mateo. Saan po ang punta niyo? Nakbigay si Walter ngang malabong kawe sa kalsada pababa. Ilang kanto pa kanluran. Higit pa sa ilang kanto iyon. Halata ni Mateo sa panginginig ng binti ni Walter. Ilang araw nang hindi kumakain ang matanda. Halos hindi na siya makatayo. Sumakay na po kayo. Iho, tama na ang nagawa mo. At nakatayo po kayo diyan sa ulan na mukhang tutumba na anumang oras. Sumakay na po kayo. Hindi po ito pakiusap. Sandaling katahimikan. Gumalaw ang panga ni Walter na parang inungiya ang kanyang pride, pilit itong nilulunok. Tumingin siya sa ulan, tumingin sa FX ni Mateo, tumingin sa medalya sa kanyang kamay. Sumakay siya. Bumiyahe sila ng tahimik sa unang 2 minuto, tuno lang ng wiper at ulan na bumabayo sa bubong. Sumulyap si Mateo, pinanut kung paano umupo si Walter, tuwid ang gulugot, nakapantay ang balikat. Kahit basang-basa at halos mamatay sa gutom, nakaupo ang matanda na parang nasa lupa rin siya ng isang briefing room, na parang hindi pa nakakatanggap ng mensahe ang katawan niya na tapos na ang misyon. Para deres, kahit nasa loop ng FX at sa paraan ng kanyang pakbabantay, mga matang sumusulyap sa side mirrors tuwing ilang segundo, bahagyang pakpihit ng ulo sa mga intersection, tinitingnan ang bawat sasakyan sa likuran nila. Hindi praning, kundi sanay. Ang uring pagbabantay na hindi mo pwedeng patayin dahil nakatanim na ito sa mga buto mo. May napansin pa si Mateo. Nang bumusina ang isang kotse sa likod nila sa red light, biglang napahawa ang kamay ni Walter sa door handle, mahigpit, namumuti ang buko sa 1 segundo lang, tapos bumitaw din. Walang sinabi si Mateo. Kilala niya ito. Nakita niya ito sa mga kasamahan niya sa unit. Naalala ng katawan ang mabagay na ayaw pag-usapan ng bibig. Kailan po kayo na-discharge? Tanong ni Mateo. Kual? Kalmado, nakatingin ng diretso si Walter. I define mo ang discharge. Sige po, mas mahabang katahimikan. Saka nagsalita si Walter, hindi kay Mateo, kundi sa windshield, 34 years. 5 deployment, 3 giyera na may pangalan sa Mindanao, 2 wala, tumango si Mateo. 4 na taon po ako sa active duty. Resurface na ngayon. Motor transport. Kayo po? Muntik na ngumiti si Walter. Muntik na. Ang uri na hindi nila inilalagay sa clearance papers. Copy that at naroon yun. Ang salitang copy, hindi okay, hindi sige. Copy, inilagay iyon ni Mateo sa isip ng hindi alam kung bakit. Pakiramdam niya, kabilang ito sa isang lalaking higit pa sa nakikita. Uminto si Mateo sa Save More sa Avenida Rizal. Maghintay lang po kayo rito. Ano ang maghintay lang po kayo?
Pumasok si Mateo sa loop. Wala siyang pera. Pero may mukha siya na kilala ng store manager na si Aling Pasing mula ng 12 anyos pa lang siya. Lumapit siya rito, ipinaliwanag ang sitwasyon sa loop ng 15 segundo at nagtanong kung pwede niyang bayaran sa Biyernes. Tiningnan siya ni Aling Pasing. Mateo Garcia, buong buhay mo nagbabayad kang mautang na loop. Kuhanin mo na ang kailangan mo. Kumuha siya ang basket. Bigas, itlog, sardinas, saging, gatas, walang mamahalin, sapat para buhayin ang isang lalaking sanglinggo. Bumalik siya sa FX. Inilagay ang plastic bag sa hita ni Walter. Tiningnan ni Walter ang groceries. Pagkatapos ay si Mateo, mariing nakatikom ang labi. Bakit mo ginagawa ito? Ayon abante ni Mateo ang sasakyan. Dahil may gumawa nito para sa akin minsan noong 11 anyos ako at hindi makabayad ng upa ang lola ko. Isang estranghero ang nagbayad ng bill namin sa kuryente. Hindi ko nalaman kung sino. Nakibit balikat siya. Naisip ko, ipapasa ko na lang nang ipapasa hanggang sa magtugma ang matematika. Matagal na walang sinabi si Walter. Nang huminto sila sa gusali, isang luma at sira-sirang paupahan sa taas ng isang hardware store, nanatiling tahimik si Walter ng ilang saglit. Pagkatapos ay dumukot siya sa loop ng jacket niya. Hindi siya naglabas pera. Naglabas siya ng isang tanso na challenge coin, luma, mabigat, makinis ng mga gilid. Sa isang gilid, may isang sagisak na hindi pamilyar kay Mateo. Isang agila na may hawak na kalasak at mga letra sa ilalim nito. Sa kabilang gilid, may nakasulat. Ang kapatiran ay walang expiration date. WB, inilagay ni Walter ang bayi sa palat ni Mateo. Itago mo yan Marin, pinahirapan mo yan ngayon. Binaliktad ni Mateo ang bayi, tiningnan ang sagisak. Maliit ang maletra, mahirap basahin sa madilim na liwanag. Kalasak Security Group. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Hindi pa. Salamat po sir. Tumango si Walter ng isang beses. Binuksan ang pinto at naglaho sa gusali nang hindi lumilingon. Nakaupo si Mateo sa FX. Ulan sa windshield, walang lamang wallet, isang barya mula sa estranghero. Ibinulsa niya ito at nagmaneho pauwi. Umuwi si Mateo ng gabing iyon sa pag-aakalang tinulungan niya lang ang isang lumang veterano na makaraos sa linggong iyon. Yun lang. Yun lang ang akala niya. Wala siyang kamalay-malay kung ano ang pinihit niyang mangyari 6:30 ng gabi. Apartment ni Mateo. Pumasok siya sa pinto na amoy ulan at langis. Nasa kusina si Lola Carmen. Nakatayo sa harap ng kalansuat ang sinalas, hinahalo ang palayo ng sinangak. Mahinang balita sa maliit na TV sa gilid. Hindi siya lumingon, hindi na kailangan, ginabi ka. Nagstay po ako ng kaunti sa talyer. Sumulyap siya sa counter. Isang maliit na supot, pandesal, saging, yun lang. Inutusan niya ito na may grocery list na siyam na item. Bumalik siya na 2 lang. Lumingon na siya ngayon, mabagal, matalas ang mata. Walang nakakalampas kay Lola Carmen. 69 anyos, diabetic, masakit ang matuhot, pero kasing talim ng patalim ang isip. Mateo Jose Garcia. Buong pangalan hindi kailanman naging magandang senyales. Opo, Lola. Nasaan ang mapinamili ko? Ibinaba ni Mateo ang ngasusi. Babalik po ako sa Biyernes kapag sumweldo na ko. 5 araw pa yon? Alam ko po. At ang pera? Katahimikan. Ipinamigay mo, hindi ba? Hindi iyon tanong. Tinanong ito ni Lola Carmen sa paraan ng isang hukom na nakbabasa ng hatol. Alam na ang sagot. Naupo si Mateo sa mesa ng kusina. May isang matanda po, Lola, navsok, sa sanglan. Sinusubukan niyang ibenta yung medalya na sugatang magiting niya pambili ng pagkain. Hindi ko po kaya. Alam kong hindi mo kaya. Umiling siya, hindi galit, hindi dismayado. Ibang bagay, pakilala na parang nakikita niya ang kaluluwang kanyang anak na nakaupo sa mesa. Manang-mana ka sa nanay mo. Ibibigay niya ang damit niya sa gitna ng bagyo at maglalakat pauwi ng nakangiti. Kinuha ni Mateo ang challenge coin sa kanyang bulsa, ipinatong sa mesa. Kinuha ito ni Lola Carmen, pinaikot-ikot sa mga daliri, tiningnang mabuti ang nakasulat. Ang kapatiran ay walang expiration date, Webe. Pinasadahan niya ngang hinlalaki ang sagisak sa harap. Ang agila, ang kalasak,
Ang maliliit na letra na hindi niya mabasa ng malinaw ng walang reading glasses. Ang lalaking nakdadala ng ganitong bagay ay may kwento. Anak, malamang higit pa sa pagkain ang naibigay mo sa kanya ngayon. Kinuha pabalik ni Mateo ang barya, hinawakan ng ilang saglit, at ipinatong sa tabing kanyang kama, katabing litratong kanyang ina at ng nakatuping watawat, 3 bagay sa estante. Alaalang isang ina, pasasalamat ng isang bansa, at bariyang isang estranghero. Hindi pa niya alam na ang 3 bagay ay mas mahalaga kaysa sa pinagsamang 2. 2 araw ang lumipas, umaga ngang Huwebes, samang Boys Auto Body. Maagang dumating si Mateo gaya ngang dati, pero may kakaiba. Isang puting envelope ang nakaipit sa ilalim ng pinto ng talyer. Walang selyo, walang return address, 2 salita lang ang nakasulat sa harap sa sulat kamay na napaka-eksakto na parang kaligrapiya. Para sa Marine. Binuksan ito ni Mateo. Saluk, 5 malutong na 1,000 piso, 5,000 pesos, at isang nota sa simpleng papel para sa groceries at sasakay. Hindi mo kailangang gawin yon. Yun ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Webe, nakatitik si Mateo sa pera. Malulutas ang 5,000 pesos ang lahat ngayong linggo. Ang insulin ni Lola Carmen, hulo sa FX, baka pati ang kuryente. Tiniklop niya ang note, ibinulsa sa kanyang shirt at ibinalik ang pera sa envelope. Pagkatapos ng trabaho, nakmaneho siya papunta sa gusali ni Walter, umakyat sa makipot na hagdan, kumatok. Binuksan ni Walter ang pinto na gulat. Pinasadahan ng kanyang asul na mga mata si Mateo mula ulo hanggang paa. Parehong pagbabantay na taktikal, kahit nasa pintuan lang. Inilahat ni Mateo ang envelope. Na-appreciate ko po ito, sir. Talaga po. Pero hindi ko kayo tinulungan para sa pera. Iho, tinulungan kita dahil kapatid kita at hindi tayo naniningil sa pamilya. Pinagmasdan siya ni Walter. Isang mahaba at tahimik na sandali. Ang uringang katahimikan na mas marami pang sinasabi kaysa sa salita. Saka may nakbago sa likot ng maasul na matang iyon. Isang bagay na luma at malalim. Respeto, ang uri na hindi nabibili, ang uri na pinaghihirapan lang. Kinuha pabalik ni Walter ang envelope, dahan-dahang tumango. Maupo ka Marin, magtitimpla ako ang kape. Pumasok si Mateo sa loop at pagkaupo niya sa folding chair malapit sa bintana. Dumapo ang kanyang nga mata sa estante, nakabukas ang kahon ng sapatos. Sa loop, ang medalya ng kagitingan, gold cross, ang litrato ni Elena, at isang kupas na ID badge na may pamilya na sagisak, ang parehong agila, ang parehong kalasak, ang parehong maliliit na letra, Kalasag Security Group. Tiningnan iyon ni Mateo ngang kalahating segundo, saka nakiwas ng tingin. Wala siyang masyadong inisip doon, hindi pa? Pero dapat, sa paglipas ng masusunod na linggo, may nagsimulang makbago. Hindi napansin ni Mateo, pero ikaw, mapapansin mo. Nasimula ito sa mga pagbisita. Nasimulang dumaan si Mateo sa lugar ni Walter 2, 3 beses sa isang linggo. Minsan may dalang groceries, minsan may tirang pagkain na ipinabalot ni Lola Carmen sa Tupperware, sinangag, tinola, adobo. Minsan walang dala kundi oras. Ay po sila inom ng masamang kopa mula sa Yupang Takura. Makausap. Nakkwento si Walter. Makalumang kwento, makamalalabong kwento. Nakbabanggit siya nga mamisyon ng hindi sinasabi kung saan, makasamahan ng hindi ginagamit ang mga apelyido. Madalas niyang pag-usapan si Elena, ang kanyang tawa, kung paano siya humuhuni sa kusina, kung paano niya binabasa ang parehong nobela tuwing Pasko dahil lang naalala niya rito ang kanyang ina. Pero hindi niya kailanman binanggit ang kalasak, kailanman hindi nakbanggit ng pera, kailanman hindi binanggit kung ano siya nun. Isang gabi, dinala ni Mateo ang kanyang yellow pad, ipinakita kay Walter ang mga floor plan para sa mentorship center, layout ng mga kwarto, ang listahan ng volunteer, ang panggako ni Father Jaime. Hinawakan ni Walter ang pat ng malapit sa muka, pinaaralan. Tapos, nagsimula siyang magtanong, ano ang liability structure mo? Napakurap si Mateo. Ang ano po? Insurance. Kung may batang masaktan sa property mo, sino ang sasagot? Hindi pa po ako umabot dun. Paano ang operating budget mo? Sa unang 3 taon, kailangan mo ngang minimum na 12 buwan bago makstabiliza ang mga donasyon.
Napatingin si Mateo sa kanya. Paano niyo po alam ang lahat na ito? Binalik ni Walter ang pad. Mahili akong makbasa. Hindi lang siya mahili makbasa. Nagtayo siya ng isang kumpanya mula sa 2 kwartong opisina hanggang sa isang 30 bilyong pisong impryo. Pero hindi iyon alam ni Mateo. Hindi pa. Nariyan din ang mabagay na napansin ni Mateo pero hindi niya nantindihan. Ang itim na Fortuner. 2 beses niya itong nakita. Minsan nakaparada sa kabilang niya kalya mula sa gusali ni Walter isang Miyerkules niya hapon. Tintat ang bintana. Umaandar ang makina. May plaka ang government contractor. Ang pangalawa. Sa labas ang Sefmore isang Sabado ngang umaga. Hindi masyadong inisip ni Mateo. Militar ang kafite. Hindi pambihira ang mga itim na SUV. Pero napansin din ni Walter at nang mangyari iyon, nanahimik siya, isinara ang kurtina, iniba ang usapan. Naroon din ang challenge coin. Nagsimulang dalhin ni Mateo ang barya sa kanyang kitchen. Isang hapon sa grocery, napansin itong cashier na si Dalia habang nahahanap ng susi si Mateo. Uy, kalasa coin ba yan? Napatingin si Mateo sa kanya. Ang ano? Kalasag Security Group. Nasa private security ang pinsan ko. Kilala niya kahit saan yung logo na yan. Malaking defense contractor. As in sobrang laki. Tumawa si Mateo. Ang matandang nagbigay nito sa akin halos walang pambiling sardinas. Nakibit balikat si Dalia. Sinasabi ko lang, mas mahalaga pa sa hitsura yung logo na yan. Ibinulsa ni Mateo ang barya. Umiling. Imposible. Isang matandang walang pera sa isang inupahang kwarto sa taas ng hardware store. Hindi mangyayari. At pagkatapos, isang Martes ang gabi, gumuho ang lahat ng inakala ni Mateo na alam niya tungkol kay Walter Bautista. 6:15 ng gabi, gusali ni Walter, umaya si Mateo sa hagdan may dalang brown bag sa isang kamay. Tirang tinolo ni Lola Carmen kanina nakabalot. Sapa para sa 2, kumatok siya. Walang sumagot, kumatok ulit, wala. Sinubukan niya ang doorknob, bukas ang pinto. Sa loop, nasa sahig si Walter. Hindi walang malay pero malapit na. Nakasandal ang likod sa pader, nakunat ang mabinti, mababaw ang pahinga, kakulay nga lumang papel ang balat. Binitawan ni Mateo ang bag, tinawid ang kwarto sa 3 hakbang lumuhod. Sir, hey, tingnan niyo po ako. Dumilat ang mga mata ni Walter. Salamin, hindi nakatutok. Saka dahan-dahan. Nahanap nila ang mukha ni Mateo. Marina, kailan ka huling kumain? Hindi sumagot si Walter. Sapat ng sagot iyon. Gumana ang paksasanay ni Mateo. Tse ang daanan ng hangin. Tse ang pulso. Matatag, pero mahina. Walang nakikitang sugat. Hindi ito pagkahulog. Ito ay gutom. Dehydration. Isang katawan na sumusuko na dahil tumigil na ang may-ari sa pag-alaga nito. Kumuha siyang isang butakan tubig mula sa bag, tinanggal ang takip, inilapit sa labi ni Walter. Maliliit na lagok, mabagal. Uminom si Walter, umubo, uminom ulit. Kinuha ni Mateo ang cellphone niya. Tatawag po ako ng ambulansya. Kumilos ang kamay ni Walter, hinawakan ang pulso ni Mateo. Mahina ang paggawa, pero ang takot sa mga mata niya ay hindi. Walang ospital. Sir, kailangan niyong walang ospital. Makikita nila ako. Nanigas si Mateo. Sino ang makakakita sa inyo? Walang sinabi si Walter. Bumitaw ang kamay niya. Dumapo ang mamata niya sa bintana patungo sa kalsada sa ibaba. At sa unang pagkakataon, may nakita si Mateo sa mukhang matandang sil na hindi niya pa nakikita kailanman. Takot. Hindi ang pisikal na takot. Nakasalo ng bala si Walter at nilakat lang iyon. Iba ito. Ito ang takot ng isang lalaking tumatakbo mula sa isang bagay na hindi niya kayang labanan. Isang bagay na pinili niyang iwan at hindi makaya nang harapin ulit. Hindi namilit si Mateo. Tinawagan niya si Father Jaime sa halip. Makasama sa sumunod na oras, naigan nila si Walter sa kama. Pinakain siya ng tinola ng pakonti-konti. Pinainom ng tubig at pinatatak ang pahinga. Pagsapit ng 9:00, tulog na si Walter. Mayos ang pahinga, bumabalik na ang kulay. Nakaupo si Mateo sa folding chair, nakmamasit, nakisip. Sino ang makakahanap sa iyo? Matanda, ano ang tinatakasan mo? Hindi niya planong mangyalam. Yun ang toto. Pero kailangan niya ngan emergency contact.
numero ngan telepono, ID, kahit ano. Dahil sa susunod na mangyari ito, baka wala ng susunod na pagkakataon. Binuksan niya muna ang duffel bag, madamit, pangahit, walang kwenta. Tapos yung kaon ng sapatos, nakita niya na ito dati. Ang medalya ang sugatang magiting. Ang medalya ang kagitingan, litrato ni Elena. Pero sa pagkakataong ito, mas malalim ang pakakapa niya. Sa ilalim nga medalya, sa ilalim nga litrato, nadamangam gadaliri niya ang papel. Kinuha niya ito. Isang nakatuping dokumento na legal size puno ng teksto at mga pirma. Binuksan niya ito sa ilalim ng madilim na bumbilya. Tumingin siya sa mga salita, mabagal noong una, hanggang sa bumilis. Power of attorney, transfer of operational authority. Grantor, Walter T. Bautista, co-founder and chairman emeritus, Kalasag Security Group. Grantee, Ramon J. Corpus, Chief Executive Officer, Kalasag Security Group. Binasa ulit ito ni Mateo, tapos pangatlong beses. Co-founder, Chairman Emeritus, Kalasag Security Group, na natiling tahimik ang kanyang makamay, sobrang tahimik. Ibinaba niya ang dokumento, nilabas ang cellphone, binuksan ang browser, nagtype ng 3 salita, Kalasag Security Group. Nagload Jiang Ge magahezuta sa lubi enigan 3 segundo. Kalasag Security Group, ang nanggungunang private defense and security consulting firm NG Pilipinas. Kontrata sa gobyerno sa 14 na bansa. 3,000 mas empleyado. Tinatayang taunang kita, 30 bilyong piso. Nag-scroll si Mateo, nakita ang Our Story page, isang litrato noong 2015. 2 lalaki na nakakamay sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo, parehong nakasuot ng barong Tagalog, parehong nakangiti. Ang caption, ipinagdiriwang gani na co-founder sa Walter Bautista at Ramon Corpus sa Angica, 500 kontrata ni G. Kalasag sa gobyerno. Ang lalaki sa kaliwa, si Ramon Corpus, malapat ang balikat, may uban at CEO. Ang lalaki sa kanan, mas bata, mas malusok, 30 kilo ang nadagdag. Pero pareho ang hugis ang panga, pareho ang tindik, at ang mamata, matalas, asul, sinusuri, ay eksaktong pareho. Si Walter Bautista. Tiningnan ni Mateo ang cellphone, tapos tiningnan ang lalaking natutulo sa higaan, ang lalaking binibilhan niya ng noodles at sardinas, ang lalaking hindi makabili ng itlog. Dahan-dahan siyang naupo na parang gumalaw ang sahig sa ilalim niya, ang challenge coin sa kanyang kitchen, ang pet sa jacket, si Dalia sa grocery. Mas mahalaga pa sa hisura yung logo na yan, ang nga tanong ni Walter tungkol sa mga liability structure at operating budget. Ang itim na Fortuner na umaligid sa kapitbahayan, bawat palatandaan, bawat senyales, bawat detalye na itinabi niya ng hindi naintindihan. Naging malinaw na ang lahat ngayon. Kinaumagahan, gising na si Walter, nakaupo sa higaan, mas malakas, bumalik na ang kulay sa kanyang mukha, nagawaing tinola at pahinga ang trabaho nila. Nakaupo si Mateo sa kaharap niya, tahimik. Dumukot siya sa kanyang bulsa at ipinatong ang challenge coin sa mesa sa pagitan nila, saka siya nagsalita ng mahina. Kalasag Security Group, ikaw ang nagtayo nito. Tumahimik ang kwarto. Tiningnan ni Walter ang barya. Pagkatapos ay si Mateo. Hindi niya itinanggi. Itinayo namin ito ni Ramon matagal na panahon na ang nakalipas. Nakahalaga po kayo, sir. Nakahalaga kayong bilyon-bilyong piso. Tapos nakatira kayo rito, kumakain ng delata. Matatak at diretso ang boses ni Walter, na parang nakbabasa ng mission report tungkol sa buhay ng ibang tao. Matapos makasakit ni Elena, ang mabayarin, ang mapagamot, ang hospice, ginamit ko ang sarili kong pera, hindi sa kumpanya. Para sa team yon, 3,000 tao, mapamilya nila. Hindi ko gagalawin. At nang mamatay siya, isang pahinto, mahaba, mabigat. Ayoko nang maging ang lalaking iyon. Gusto ko na lang mawala. Muntik na po kayong mawala ng tuluyan kagabi. Sinalubong ni Walter ang kanyang mamata. Siguro yon ang plano. Sumandal si Mateo paharap, ang siko sa kanyang matuhot. Mababa ang boses pero matatak. Sir, sa lahat ng respeto po,
Hindi ganyan gumalaw ang masil at hindi ganyan pinapakawalan ng mga marin ang mga kapatid nila. Now kalamed ang palutsi ni Velta. Hindi sabay-sabay isang pasailang, isang manipis na pitak sa pala na itinayo niya sa loop na etan buweng, and partner niyo po, si Ramon Corpus, sa pig ni Mateo. Siya pa rin po ang nagpapatakbo ng kalasak, tumango si Walter. Kung ganun po, tatawagan natin siya. Sir, nagligtas kayo ngang gabuhay sa buong karir niyo. Hayaan niyo namang iligtas kayo ngang iba. Nakatiti si Walter sa kanya. Hindi na nakabantay ang mga asul na mata. Pagod na ang mga ito. Ang uri ng pagod na hindi naayos ng tulok. Tapos halos hindi marinig bumulong siya sige. Isang tawa lang ang ginawa ni Mateo ng hapong iyon. Hindi pa niya alam. Pero ang tawag na iyon ay makakarating ng higit pa sa anumang naisip niya. 2:15 ng hapon. Miyerkules. Nakaupo si Mateo sa hagdan sa labas ng gusali ni Walter, hawak ang cellphone, kumakabo ang dibdib, nahanap niya ang numero sa internet. Kalasak Security Group, pangunahing opisina, Makati City. Isang babae ang sumagot sa ikalawang ring. Profesional. Kalasak Security Group. Paano ko po kayo matutulungan? Kailangan kong makausap si Ramon Corpus. Isang pag-alangan. Ang uri ng pag-alangan na nagsasabing ang pangalang binanggit mo ay may bigat. Hindi po tumatanggap ng unsolicited call si Mr. Corpus. Pwede ko po bang itanong sabihin mo sa kanya buhay si Walter Bautista at kailangan niya ng tulong? Katahimikan. 3 segundo. 5, 10. Please hold. 40 segundo ng hold music. Tapos isang click. Ramon Corpus ito. Malalim ang boses. Kontrolado. Pero sa ilalim nito ay may isang bagay na marupok. Isang bagay na naghihintay sa tawag na ito sa loob ng 18 buwan. Mr. Corpus, ako po si Mateo Garcia. Ako po ay isang marine reservist dito sa Cavite. Ako po ang nagbabonte sa isang lalaking nangangalang Walter Bautista. Naimate po siya kahapon. Kulang sa nutrisyon, dehydrated. Nasaan siya? Walang kwentuhan, walang verifikasyon. Nasaan siya? Ibinigay ni Mateo ang address. Huwag mo siyang paalisin. Papunta na ako. Naputol ang linya. Nakatiti si Mateo sa cellphone niya. Nanginginig ang ngakamay. Gumawa siya ng desisyon para sa isang tao na ayaw nang magpahanap. Sinira niya ang tiwala ni Walter para iligtas ang buhay ni Walter. Inaasahan niyang tama ang desisyon niya. 8:45 ng gabi. Nang gabi ring iyon, huminto ang isang itim na SUV sa labas ng gusali ni Walter. Sa likod nito, isa pang sasakyan na may medical markings. Lumabas si Ramon Corpus. 62 anyos. Ubanin, suot ang barong na mas mahal pa kaysa sa FX ni Mateo. Sapatos na malamang sakop na ang upa ni Mateo. Pero hindi muka ng CEO, ang muka niya ngayon. Ito ang mukha ng isang lalaking ginugol ang 18 buwan sa pag-isip kung patay na ba ang kanyang matalik na kaibigan. Sinalubong siya ni Mateo sa pinto. Tiningnan siya ni Ramon, pinasadahan ng tingin ang work boots, makamay na may mansa ng langis at singsing ng PMC. Ikaw si Mateo Garcia. Opo si... Kinamayan siya ng mahigpit ni Ramon. Matagal na 1 segundo. Salamat sa hindi paksuko sa kanya. Tahimik ang pakikita nila. Walang yakapan sa pelikula. 2 matandang mandirigma lang na nakatayo, 3 talampakan ang layo sa isa't isa sa isang kwartong amoy instant coffee at alikabok. Tiningnan ni Ramon si Walter, ang payat na pangangatawan ang nakalubo na pisngi. Tumigas ang panga niya. Naktubig ang nga mata. Ikinurap niya ito. Ikaw talagang matigas ang ulong, alam ko. 18 buwan, Walt. May mga team akong naghahanap sayo. Investigador dating kasamahan. Sabi nila sa akin, kung ang isang SEAL ay ayaw makpahanap, hindi siya makpapahanap. Sabi ko, ipagpatuloy niyo ang pahahanap. Nakaupo si Walter sa higaan, nakatingin sa baba. Hindi pa ako handa, Mon. Pwede ka sanang tumawag. Isang tawag at sabihing, Mon, wala na si Elena at hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala siya. Katahimikan. Hinila ni Ramon ang folding chair palapit, umupo, tuhod sa tuhod. O Walt, iyan eksakto ang pwede mo sanang sinabi. Pumasok ang medical team ni Ramon ng tahimik.
Sinuri si Walter, nakabit ng 4, nag-check ng vitals. Inayos ni Ramon ang lahat. Isang mayos na apartment, patuloy na pag-alaga, nutrition plan, hindi ito awa, giit niya, bekpay. Tinayo mo ang kalahati ng kumpanyang ito. May utang na mas malaki pa rito sa iyo. Sa lahat na ito, nakatayo si Mateo malapit sa pinto. Nakmamasit, tahimik. Ligtas na si Walter, nahanap na si Walter, sapat na iyon, inabot niya ang kanyang jacket. Saan mo balak pumunta? Pinigilan siya ng boses ni Ramon. Sir, usapang pamilya na po ito. Ayaw ko ng mang-abala. Maupo ka, Mateo. Lumapit si Ramon sa kanya. Sinabi sa akin ni Walter ang lahat. Ang sanglaan, ang groceries, ang sakay, ang hindi pagtanggap ng pera. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa lola mo, sa dalawa mong trabaho, sa pagiging marin mo, isang paginto, at sinabi niya sa akin ang tungkol sa mentorship center mo. Parang nahulog ang sikmura ni Mateo. Sabi niya, may floor plans siya sa isang yellow pad, listahan naga volunteer, isang parinahandang maging partner. Sabi niya, may puso siya na isang leader at isip na isang mandirigma. Salita niya iyon, hindi sa akin. Hindi makapagsalita si Mateo. Ang kalasag ay may division, veteran and community programs, pabahay, paghahanap ng trabaho, mentorship. Orihinal na bisyon iyon ni Walter bago naging prioridad ang mga kontrata sa gobyerno. Ang division na iyon ay underfunded at walang direksyon sa loop ng maraming taon dahil umalis ang taong nangangarap nito. Tiningnan siya ni Ramon. Matatak, diretso. Kailangan kong magpapatakbo niyan, umiling si Mateo. Mr. Corpus, mekaniko po ako. Hindi ako iniligtas mo ang buhay ng matalikong kaibigan gamit ang isang supot ng groceries at pag-ayaw sumuko. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang hindi mo kaya. Inilata ni Ramon ang alok. Espesipiko, konkreto, hindi isang fairy tale, isang alok na negosyo. Ang kalasang mapopondo ng buong papatayo ng mentorship center ni Mateo. Isang 60 milyong pisong investment ni Renovate na gusali, budget sa pagpapasweldo para sa 3 taon, scholarship program para sa mga kalahok. Tatanggapin si Mateo bilang director ng Kalasag Veterans and Community Initiative, 4 na milyong piso taon-taon may full benefits. At ang bahaging nagpabagsak sa luha ni Mateo, itatayo ng Kalasag ang Elena Bautista Memorial Scholarship Fund, 2.5 milyong piso bawat taon para sa mga kabataan mula sa mahihirap na komunidad na kumukuha ng kurso sa serbisyo publiko, militar, medikal, guro, mga first responder. Si Mateo ang upo sa selection committee. Tumingin siya kay Walter. Nakaupo ang matanda sa gilid ng higaan, may nakakabit na ife sa braso, mapula ang mamata pro malinaw. Tumango si Walter. Pinahirapan mo yan, Marin. Bawat sentimo. Nakinig ang boses ni Matia. Hindi siya umiyak, pero nasabi ng kanyang mga mata ang lahat. Inilahat niya ang kanyang kamay kay Ramon. Tinanggap ito ni Ramon at pagkatapos ay hinila siya. Isang pakikipagkamay na naging iba. Ang uri ng yakap na pinapayagan ng malalaki sa kanilang sarili kapag hindi na sapat ang masalita at isinasantabi ang pride. 3 lalaki sa isang inupahang kwarto sa taas na hardware store. Isang seal na navala na lahat. Isang CEO na nahanap ng 18 buwan. At isang marina pumasok ng walang dala at lumabas dala ang isang pangarap na sa wakas ay totoo. At ang nangyari pagkatapos ay hindi lang tungkol kay Mateo. Ito ay tungkol sa bawat bata sa kanton nila na sinabihang wala silang mararating kailanman. 3 buwan ang lumipas, isang ribbon cutting ceremony sa isang umaga ng Sabado sa Bakur. Maraw mainit, ang uringang araw na parang namamasit ang kalawakan. Ang gusali ay dati isang abandonadong bodega. Basag ang mga bintana, may mga graffiti sa pader. Ang uri ng lugar na iniwasan ng mga tao. Ngayon, isang bagong pintang karatula ang nakasabit sa itaas ng pinto. Garcia Community Mentorship Center. Matutorial room na may bagong upuan, isang computer lab na may 20 computers, isang maliit na gym na may boxing ring, isang kusina, totoong kusina kung saan matututo ang nga bata maglutong ng totoong pagkain at hindi lang basta instant. Lahat ng iginuhit ni Mateo sa yellow pet sa FX niya.
Bawat kwarto, bawat detalye, toto na ngayon, bato at semento at salamin. Nakatayo si Mateo sa podium, kinakabahan. Mas sanay siya sa ilalim nege hudnege sasakyang kaysa sa likod nege mikropono. Pinaikli niya lang. Ang gusaling ito ay hindi sa akin. Pag-ari itong bawat batang papasok sa pintong ito at magpapasya na may halaga sila. Yun lang po. Maraming salamat. Pumalakpak ang nga tao, umiyak si Lola Carmen. Sumigaw si Father Jaime ngang. Amen, nang sapat ang lakas para marinig ang buong kanto. Inilabas ito sa lokal na balita. Mabuting gawa ang isang marin, naging daan sa pagbabalik ang isang milyonaryo at tak-asa ang komunidad. Tapos lumabas sa TV Patrol at 24 oras, lumabas sa mga pambansang network. Gumawa ang CNN Philippines ng 3 minutong segment. Ang headline, 1,900 pesos na nagpabago sa dalawang buhay. Isang interview lang ang ginawa ni Mateo, isa lang. Tinanong siya ng isang reporter kung ano ang pakiramdam mula sa pag-ayos ng sasakyan patungo sa pagpapatakbo ng milyon-milyong pisong community center. Pinag-isipan ito ni Mateo. Pareho lang po ang pakiramdam. Sa totoo lang, nag-ayos pa rin naman ako ang nasirang bagay. Naiba lang ang magamit. Tinanong siya ng reporter kung may mensahe siya para sa mga nanonood. Opo! Sa susunod na makakita kayo ang taong nakbibilang ng barya sa rehistro, huwag kayong makiwas ng tingin. Naging viral ang video na iyon, 2 milyong views sa isang linggo. Ang epekto nito, nagsimula ng maliit, pagkatapos lumaki ng lumaki. Unang bumuti ang kalusugan ni Lola Carmen. Binigyan ng kalasag si Mateo ng maayos na insurance sa unang pagkakataon sa buhay niya. Full coverage. Ang pagmanage ng kanyang diabetes, mga gamot, mga pagbisita sa espesyalista, dietary support, lahat sagot na. Tumigil na siya sa pagtitipid ng insulin, nagsimulang makatulog ng buong gabi. Nag-volunteer siya sa center 3 araw sa isang linggo. Namunong ang reading group para sa mga bata, tinawag itong kwentong Lola Carmen. Nag-agawan ang mga bata kung sino ang pinakamalapit na upo sa kanya. Pumusok sa partner-isip sa center ang feeding program ni Father Jaime. Dumobla ang mabot nila. Ang mga pamilyang dati ay kailangang bumiyahe ng malayo para sa ayuda ay naglalakad na lang ng 3 kanto ngayon. Lumipat si Walter sa isang maayos na Chondo Unit 2 kanto mula sa center. Malinis, mainit, may kusinang may kalan na gumagana. Nag-volunteer siya 2 beses sa isang linggo, Martes at Huwebes. Nagtuturo na disiplina, katatakan, at life skills sa mga teenager. Tinawag siyang chief ng gabata, na kunwari siyang ayaw niya ito, pero hindi talaga. Isang hapon, isang 15 anyos na nagnanggalang Danilo, tahimik na bata may anger issues, 3 beses na nasuspend sa eskwelahan, ang nakaupo sa sesyon ni Walter na nakahalukip-kip ang mga braso at mahigpit ang panga. Tiningnan siya ni Walter. May kamuha ka. Sino? Ako. Nung kaedat mo ako. Galit sa lahat. Hindi alam kung bakit. Dahan-dahang binabo ni Danilo ang mabraso niya. Yun ang simula. 6 na buwan pa karaan. Nakasali si Danilo sa honor roll sa unang pagkakataon sa buhay niya. Sinulatan niya si Walter na nagsasabing, "Salamat po sa hindi pagsuko sa akin, Chief." Itinago ito ni Walter sa kanyang kahon ng sapatos. Katabing litrato ni Elena, ang Elena Bautista Memorial Scholarship. Unang batch, 6 na nakatanggap. Isang dalaga na nangangalang Kayla mula sa kapitbahayan ni Mateo ay nag-enroll sa kursong nursing. Isang 19 anyos na nangangalang Tonio ay nagsimula ng EMT training. 4 na iba pa, kursong edukasyon, social work, at sa militar. 2.5 milyong piso bawat taon. Mga buhay na naayos. Mga kinabukasang muling naisulat. At saka dumating ang sandaling bumasak sa internet. May isang tao sa center. Walang nakakalam kung sino. Ang nagvideo ng 30 segundo ni na Walter at Mateo sa gym, nag-sparring. Si Walter, 73 anyos. May pasa pa nga ife sa braso. Gumagalaw na parang lalaking kalahati nga edad niya. Umaabante, sumusuntok, nakangiti. Si Mateo natatawa, nakataas ang makakamay, umatras. Chief, kalma. Sabi ko light sparring lang eh. Umabot sa 4 na milyong views.
ang video sa loob ng 48 oras, umulan sa comment section. Mga veterano na nagbabahagi ng sarili nilang makwento, mataong nakdodonete sa scholarship fund, mga komunidad sa buong bansa na naktatanong kung paano kakavan ang kanitong modelo. Ang dating boss ni Mateo Satalier ay nasabit ng naka-frame na litrato niya sa likod ng kaha. Sa ilalim nito, isang sulat kamay na karatula na ayos siya ng masasakyan dito, ngayon nakayos na siya ng mga kinabukasan. At si Dalia, ang cashier na nakakilala sa logo ng kalasak sa bariya, ay nakatanggap ng personal na thank you card mula kay Ramon Corpus. Sa loob, isang malaking bonus dahil sa pagiging sa salita ni Ramon isang hindi sinasadyang intelligence asset. Ininframe niya ito, isinabit katabi mismo ang kanyang Employee of the Month certificate. Sabi niya, mas maganda itong tingnan pero ang bahagi ng wentong ito na naiwan sa akin ay hindi ang pera, hindi ang center. Hindi ang scholarship o ang balita o ang viral na video. Ito ay kung ano ang nangyari sa isang maulan na Martes. 6 na buwan na ang nakalipas, 5:48 ng hapon. Safemore Avenida Rizal. Paalis na si Mateo mula sa center pagkatapos ang mahabang araw, 12 oras. Mga budget meeting sa umaga, mentorship session sa hapon, honor roll celebration ni Danilo ng 3, isang tawag kay Ramon tungkol sa expansion ng susunod na taon ng 4. Pagod siya. Yung masarap na pagod. Umulan nun, parehong malamig at makulimlim na ulan tulad noong araw na makilala niya si Walter. Pareho ang hitsura ng kalangitan, pati ang ngalawa sa parking lot, pareho rin ang pakiramdam. Huminto siya sa Safemore para bumili ng gatas. Magluluto si Lola Carmen ng leche flan ngayong gabi. Ang una niya simula nang may lagay ang bagong kusina sa center. Kailangan niya ng whole milk, hindi low fat. Napaka-espesipiko niya doon. Kinuha niya ang gatas, pumila at saka niya nakita ang babae. Isang dalaga, nasa unang bahagi ng 20s, nakasuot ng scraps, ang sinusuot ng manursing student tuwing duty, nakatali ang buhok, may tim ang ilalim ng mamata, may bitbit na sanggol sa baywang at isang maliit na batang nakakapit sa bintingang pantalon niya. Nagbibilang siya nga barya sa counter, mabagal. Maingat ang paraan kung paano mabilang ang mataw kapaalam na nilang kulang pero kailangan pa ring tapusin ang ritual. Ang nga binili niya, formula, lampin, tinapay at isang maliit na garapon ng baby food, kulang ang pera niya. Nakita ito ni Mateo sa mukha niya, ang paghihipit sa likod ng mamata, ang hindi pa tugma na matematika, ang pagapanghiya. Inabot niya ang tinapay at akmang ibabalik ito, humakbang si Mateo paharap. Isama mo na yung kanya sa babayaran ko. Lumingon ang babae, gulat, nahihiya, basa na ang mamata. Sir, hindi niyo po kailangang ngumiti si Mateo. Ang parehong kalmado at matatak na ngiti na ibinigay niya kay Walter sa isang sanglaan na parang napakatagal na panahon na ang nakalipas. May gumawa po nito para sa akin minsan. Sabi niya sa akin, walang expiration date ang kapatiran. Naisip ko po, pasok din doon ang pagkakapatiran bilang matao. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya, bumulong. Maraming salamat po. Nakbayat si Mateo. Binuhat ang mga plastic bag niya papunta sa sasakyan ng babae at bumalik sa loop para kunin ang kanyang gatas. Nasa kaha si Dalia. Ang parehong si Dalia. Wala siyang sinabi, umiling lang at ngumiti. Ang ilang bagay ay hindi na kailangan ng salita. Kinagabihan, umuwi si Mateo. Sa mesa ng kusina, may isang maliit na package na dineliver sa pamamagitan ng LBC. Walang return address. Binuksan niya ito. Sa loop, isang mahogany shadow box, may plus sa loop at sa likod ng salamin, isang medalya ng sugatang magiting. Ang mismong medalya, ang kay Walter. Isang note na nakasuksok sa ilalim nito. Ang parehong eksaktong sulat kamay. Marin nakuha ko ito pabalik mula sa shop ni Mangorio. Lumalabas na ang ilang bagay ay hindi nakalaan para ibenta. Nakalaan silang ipasa. Sa iyo na ito ngayon, hindi dahil lumaban ka sa isang giyera, kundi dahil lumaban ka para sa isang estranghero. At kailangan nun ng kakaibang uri ng tapang. Webe. Matagal na hinawakan ni Mateo ang shadow box. Tapos,
Inilagay niya ito sa estante katabing challenge coin, katabing litratong kanyang ina, katabing nakatuping watawat, apat na bagay na nakahilera. Alaala ang isang ina, pasasalamat ang isang bansa. Bariyang ang isang kapatid, at puso ngang isang mandirigma. Isang estante na nakuwento ngang buong buhay ngang isang lalaki. At sa isang bahagi ng bayan, sa isang mainit na condo unit 2 kanto mula, sa isang mentorship center na hindi pa nag-e-exist 1 taon ang nakalipas, isang matandang nafsok ang nakaupo sa tabi ng bintana, pinapanood ang ulan, uminom kape, nakangiti. Sa unang pagkataon sa loob ng 18 buwan, hindi na gustong mawala ni Walter Bautista. Gusto na niyang manatili.